Yung ilaw niya, that's the same. Oh, responsive naman. Oh, ha? Oh, ha? Mabilis mag 60. Diba? Ang galing niya ito. Tara, game! Monday afternoon. Meron lang tayong sisilipin. Mainit-init ngayon. Vespa na 99,000 pesos lang? Meron ba? So recently may nilabas na bagong motor, yung brand na Moto Porsche. So meron sila kawangis ng Vespa Primavera. So marami nang naglabas ng video about it sa mga Vespa groups. Halo-halo yung mga reaction nila. Merong parang naiinis kasi clone daw ng Vespa. Yung iba sabi fake Vespa. And meron pa nagsabi Vespang Tagalog. Wala lang dyan. So yung iba naman wala naman pakialam, kasi ganoon naman talaga sa motorcycle industry. So parang hindi naman na bago yung pagiging magkamuka ng ilang motor. Yung iba mukhang oo, sinadya. Yung iba dahil iisa yung manufacturer. So yung iba medyo dinikit naman yung itsura. So medyo matagal na yung may ganun. Actually sa Vespa hindi na siya bago. Kasi if you would know, if I can remember it correctly, yung LML na scooter, which is made in India, is kamukha din ng Vespa at their time. Although hindi ko lang sigurado kung ano ba, pareho ba ng taon na nilabas or what, pero most likely hindi, kasi nga may pinagayahan. Pero yun ang sinasabi ko is hindi na siya bago, especially with Vespa nga So if you know yung LML na scooter, vintage looking kasi yun. So meron din akong alam or naririnig na nire-rebadge siya to be a Vespa, di ba? So meron na talaga siyang ganun. So ngayon, ito na ba yung equivalent niya for a modern Vespa, yung ginawa ng Moto Porsche? Also, ito pala 170cc. Doon sa mga nabasa ko, sabi GY6 yung makina niya. So malalaman natin. Pero again, sobrang similar ng itsura niya. If not, hindi ko alam kung saan siya ginaya, kung hindi siya sa Vespa ginaya. Again, this is not an electric scooter. 168 point something cc siya sa papel. Unlike yung iba na ganun din, kawangis din ng Vespa pero electric. So mamaya, balikan ko kayo pag nandun na tayo.
afternoon, Kamotopos. Ako si Matt Raymond tayo, ang area manager dito sa NCR. So, pinapakilala ko lang yung bagong Motopos motor natin, ang ating Vantage 170i. So, murang-mura, meron na tayong lookalike ng ating Vespa na sa halagang 99,000 pesos. Meron ka na pong brand new and kasama na po dun yung registration natin for 3 years. Then ang maganda niyan, kung kayo po ay mapapasama sa promo, plus 2,000 pa po ito. Nga pala, meron na available colors yung ating Vantage 170i. Meron tayong blue, meron tayong red, white, and meron din tayong gray and black. So may lamang kulay po tayo ng ating Vantage. So lahat po ng interesado, pwede po kayong bumisita sa aming mga branches. Alright, so yan, same start. Alright, testing natin. Mag-aralgal. Galing oh, nakapag-test ride tayo. Bagong-bago. Same feels. Nahinalay mo ano niya, preno niya. Pero mas mababa siya. Mas mababa yung ano niya, ground clearance niya. At pala sa kabila. Oh, responsive naman. Oh ha? Oh ha? Mabilis mag 60. Diba? Ang galing nito. Mabilis siya mag 60 in fairness. Oops ah. Dito na lang tayo. Oops. Pero iba yung takbo niya, kakaiba. Parang hindi siya smooth. Hindi siya sing smooth ng Vespa. Siguro dito na lang tayo. Ikot tayo. Sorry, ikot tayo. Ah! Natin. Yan, sinusundan pala nila tayo. Oh. Malakas yung mga akin ah. So again, 168.3 cc siya sa papel. Lima yung kulay. Ito yung parang may pagka-blue nila. Malakas. So meron din siyang remote key, pang lock and pang bukas ng trunk. Saan na ba yun? Yun pa. Thank you sir, pinahiram niyo ako, bagong-bago. Diba? Galing. Ayan. So horn button, high and low.
Turn signals. Ito naman yung hazard niya. Tapos on off ng ilaw. Ayos. Same oh. Yung fuel capacity niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bars din, pero alam ko ito 9 liters. Tara, game! So yun, nakita natin yung vintage 170 ng Moto Porsche. So yung Moto Porsche pala, ano siya, parang Pinoy brand, pero yung mga units nila galing China. So yung marami rin sila doon, mga ibang kawangis din ng mga Japanese scooters. And price point, sobrang laki ng difference niya sa mga ibang leading na scoots. Natanong din natin, parts wise, wala namang problema sa kanila. Available naman. So in case yun kasing ano nila, yung kaha nung vintage 170 nila is plastic. So natanong ko, paano yan sir pagka ano, mga fairings yan? Wala naman na daw problema kasi available din sa kanila. So nakikita nyo nga, 5 yung kulay na available. Meron din pala silang white. So yung white, kung alam nyo, is isa sa pinakamabenta ng Vespa, pinaka sought after sa Vespa lineup. Meron din sila nun. Sayang wala lang kanina. So nakita nyo, parehong-pareho, di ba? Merong some differences lang, pero syempre understandable na merong very minor differences when it comes sa design. Pero again, very minor lang. May nagtatanong doon kanina, sabi, parang Vespa. Nagulat din si sir. Kasi ngayon lang din daw siya na nakapag-compare ng Vespa na pareho or kapareha. Nagulat siya, parehong-pareho nga. So ano, para ba sa'yo? Well, again, yung motor naman, isa lang ang purpose niyan sa karamihan, yung madala ka sa point A to point B. Iba rin yung nagbibihis ng motor, di ba? Ibang usapan yon or ibang market yon. If ganun yung gusto mo, hindi lang natin sigurado kung lahat ba ng aftermarket parts ng Vespa would fit doon. Kasi definitely meron at merong magse-set up nito ng ala Vespa sa e-bikes na nga lang meron na eh. What more sa ganitong kaparehong pareho na unit, di ba? So again, to each his own. Let's respect kung kumbaga hindi natin dapat i-take against them kung bibili sila ng ganitong motor. Okay, we just need to respect other people naman when it comes sa choice nila sa pagpili ng motor. So, if ikaw ang market ng Moto Porsche, then go ahead and visit them. Yung takbo niya kanina, hindi mo mapagkakailang malakas naman. Pero hindi lang siya ganun ka-smooth compared sa Vespa. I think that would be given. Again, GY6
yung makina niya. So ito, malamang sa malamang may magre-rebadge kasi available naman yung mga ano eh, emblems eh, di ba? Available yung mga emblems na Vespa. So kaya mo ilagay yun doon. 99,000 pesos. Again, yung presyo niya. Bibili ka ba? Again, yung ibang parts niya, yung sa horn cast, yung sa badge sa harap, ilaw, actually ilaw parang pareho lang eh. Wala siyang kill switch, tapos yung ilaw niya napapatay sindi. Yung sa harap niya, parehong pareho. Again, gulong niya same size, 12 inches both front and rear. Yung goma niya is the same, 110 sa harap and 120 sa likod, 70-30. Tapos Chinese brand yung nakasalpak na goma sa kanya. Yung again, yung windscreen niya sa harapan, pati yung backrest niya sa likod na may rack is kasama dun sa price. So yung mga Vespa pips natin dyan. Si ano pala yung Vespa Hook pala yun, oh. Vespa Hook, shout out. Vespa Hook nga ba yun? So let me know your thoughts. Ano ba? Kumusta para sa inyo yung ganun? Merong vintage 170. Kung ikaw ba ay Vespa owner, bibili ka ba? Let me know. So paano? I think yun lang muna for this one. Again, salamat sa inyong time. Salamat sa panonood. If you're not yet subscribed, click mo lang yung subscribe button natin dyan, brother. Thank you. Until the next one. Baboosh.